Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 3. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabath, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katwiran ba ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabath, o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay?" Datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginawa, ay nagsiparoon sa kanya, at sinabi sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin, sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami. Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang harapan at nagsisigaw at nagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring nagkanulo sa kanya, at pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipo ng karamihan, ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsisibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, "Paanong mapapalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkakabahabahagi, hindi siya makakapanatili kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ng kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasay nakatayo sila sa labas, ay nagpasugo sila sa kanya na siya'y tinatawag. At nakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, "Narito, nasa labas ang inyong ina at ang inyong mga kapatid na hinahanap ka." At sinagot niya sila at sinabi, "Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid?" At paglingap niya sa nakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki
at aking kapatid na babae at ina. Marcos Kapitulo 4. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga. At sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Pakinggan ninyo, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik." At nangyari, sa kanyang paghahasik, nang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na do'y walang maraming lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang iba'y nahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. Ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig-30, tig-60, at tig-100. At sinabi niya, ang mga may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nasa palibot niya na kasama ang 12 ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y makakita at huwag mamalas, at kung makinig sila'y makakarinig, ngunit hindi makakaunawa, baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito yaong nasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroon ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, nagsitanggap na may galak at hindi nag-uugat sa kanilang sarili, kung sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapigatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, na nakakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. At sinabi niya sa kanila, "Dinadala ba ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan, at hindi ba upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag. Ni nalilihim, kundi iyao'y upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig." At sinabi niya sa kanila, "Ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati nang nasa kanya, ay aalisin pa sa kanya." At sinabi niya, "Ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol, at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinasabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos, o sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas, at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay nakasisilong sa kanyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga. Datapwat sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay.
At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbango ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ng daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya, at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at tumusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nagsasabihan, Sino nga ito na pati hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya?